Ito si Abante, kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Ha? Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. Panakip butas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, Abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Citizenship, maglalabas ko ng sama loob. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Isipin mo, citizenship ang problema. Bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, ha? Oh. Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, Abante. Huwag kang magpaka-ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Etong nangyari kay Abante, Naku. talo na, nanalo pa. Galing, ano? Ibang klase talaga ang mundo ngayon. Isipin mo yung panalo, hindi makaupo. Yung Duterte Youth Party List, 3 yun. 3 upuan sa Congress yun. Panalo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2.3 million, tama ba? 2.3 million ang boto nun. Hindi makakaupo. Hindi pinaupo. Samantalang to si Abante, talo, pero panalo. Baligtad ngayon. Diba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, ngayong panahon ni BBM, pag ikaw ay nakakulong, nakademanda, hinahabol ng batas, ikaw yung gumagawa ng tama. Pag ikaw ngayon namamayagpag, wala. Ibig sabihin nun, wala kang alam gawin sa buhay mo kung hindi sumipsip kay Tamba o kay Marcos. Ganyan lang eh. Ako nga minsan napapaisip, partner eh. Kasi nung before the election, ang dami nagsasabi, ayaw nilang bumoto, wala din mangyayari, dadayain. Ako naman si think positive ako eh. So lagi ko sinasabi, di wag, basta gawin natin yung responsibilidad natin at yung resulta, iwan natin sa Diyos. Bahala, basta kailangan natin bumoto. Sa katunayan, pinilit ko pang madalian, umuwi. Nasa US ako noon para lang makaboto, no? Pero parang lumalabas, partner, parang tama yung taong bayan. Napapaisip ako ngayon. Bakit nga ba bumoto pa ako? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Kasi may kwenta ba yung boto natin? Nanalo ang Duterte, pero hindi makaupo. According to BP Sara. Tapos, Duterte Youth Party List. Tapos, itong naman kay Abante. Di ba? Parang, ako sa totoo lang, parang ayoko na rin bumoto. Kung ako lang tatanungin, medyo nawawalan na ako ng hanggat andyan si Garcia, hindi na muna ako siguro boboto. Kasi siya rin pala masusunod. Pahihirapan mo pa akong pumila. Ang init-init. Diba? Merong mga matatanda dyan, naka-wheelchair. Aakyat sa... Wala namang mga elevator yun, wala namang escalator. Isipin mo yun. Tapos, ang masusunod lang pala si Garcia. Pambihirang buhay ito. Well, anyway, ewan ko to si Abante. Kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Ha? Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. Panakip butas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, Abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Citizenship, maglalabas ko ng sama loob.
citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Eh, isipin mo, citizenship ang problema. Eh, bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, ha? Oh. Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, abante. Huwag kang magpaka ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Ako kasi partner, kaya ako naaasar dito sa nangyayari ngayon. Wala naman kasing perpektong administrasyon. Ako naniniwala ko, one way or another, may mga kalokohan bawat isa. Walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, walang perpekto. Pero itong ginagawa nila, kumbagat sa, halimbawa may mga politikong sadyang magnanakaw, yun yung akyat bahay. Yung tulog lahat sa gabi, aakyatin ka. Saka atake. Itong ginagawa ng COMELEC, ninanakawan ka sa gitna ng daan. Harap-harap. Harap-harapan. Ano, kababuyan eh. Yung lahat nakatingin, gagawin nila. Basta magreklamo na lang kayo, basta gagawin namin yung gusto namin. Sagad na po ito. Yung nangyari dito kay Uy at saka kay Abante, sagad na yun. Sagad na po yun. Itutuloy ko, baka partner may gusto ka sabihin kasi ang dami kong gustong ano dito. Oh. Alam mo, partner, naisip ko nga dyan. Kaya yung mga kababayan natin, parang ano na talaga parang kabado pagdating sa 2028. Kasi nga, etong nangyayari na to, hindi na people's choice Kumbaga, COMELEC, choice. Kumbaga, kung sino yung gusto nila, kung sino yung malapit sa kanila, o kung sino yung baka di umanong malaki yung bayad sa kanila, yun talaga yung papaupuin nila. Ang mahirap dyan, yung binoto ng taong bayan, wala na kayong pakialam, COMELEC. Kung sino yung gusto ng taong bayan, ang gusto nyong ilagay talaga dyan, yung mga nakaupo. Katulad nito ni Abante. Tsaka ang bilis nila kumilos, partner Biruin mo, pagdating dyan sa sa pagpapalit o pagtanggal dito sa kay Uy, ang saglit lang nilang ginawa. Pero yung panawagan ng taong bayan na manual recount, na nasa batas naman yan, puro sila palusot, puro sila kasi maputol dahilan. kita ha, naproklama na ito si Uy. Ano na to? Dineclare void ab initio. Ibig sabihin, from the start, void na siya. Kaya nga. So, ibig sabihin, parang hindi siya kandidato. Ganon lumalabas. So, pagka hindi ka kandidato, sino yung susunod na malaki boto? O, yan, partner. Ganon ang niya. Parang pinagmukha lang talaga tayong nito Pinaglalaruan. Ganon lang ang nalabas dyan Kasi kung hindi naman, ewan ko biruin mo, kung hindi na lang sige, sabihin na natin hindi na lang yung nationality ang pag-usapan natin. Yung sa Pamplona, mayor dyan, second district mayor, tapos tumakbo siya ng Negros congresswoman sa third district. So yung mga bagay na to at yung mga bagay na kitang-kita naman natin na mali, hindi pinapakilaman ng COMELEC o walang imik ang COMELEC. Pero pagdating dito sa mga, especially dun sa mga Duterte, kagaya niyang party list na Duterte Youth na yan, hindi nila maiproklama. 3 upuan. Pero mo naman, 3 upuan, ayaw niyong paupuin. Bakit? Kasi meron kayong gustong ilagay dyan? Question mark po yan, Hindi, tsaka hindi lang yan. Kasi pina-impeach, naalala mo, before the election, pina-impeach nitong Duterte Youth Party List si BBM. So siguro, ito si BBM, kinabahan. Lalo na pag 3 upuan niya, pag nag-file yan ng impeachment, alam niya mayayari siya Kasi this coming 2028, tandaan niyo to, hanggat palapit ng palapit ang 2028, nagiging powerless to si Marcos, unti-unti. So ayaw niya paupuin yan dahil dito sa kaya nagmumukha talagang sir Nagmumukhang galing talaga sa kanya yung yung utos Kasi biruin mo naman etong si Garcia niya yan
abogado niya yan pagdating dun sa dayaan na nangyari nung tumakbo siya ng Vice President. Eh ngayon, dayaan din na naman ang nangyayari. At dahil nga dun sa pag-file nung impeachment ni Marcos, eh malamang talaga kinabahan si Sir kasi malakas ang ano niya eh. Malakas ang pagkakataon na ma-impeach siya. Hindi kagaya ni BP Sara na si BP Sara eh kahit na mag-hearing dyan, malamang hindi talaga ma-impeach yan eh. Etong si Marcos, kitang-kita natin dahil sa trust rating pa lang, wala nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. O pwede talaga siyang ma-impeach. Kaya hindi niya, malamang sir, papatagalin talaga nila yan. Yang ano na yan, sila Duterte youth, papatagalin nila yung hindi makaupo kasi nga, para itong si Marcos, umabot pa ng 2020. Hindi nila paupuin yan. Kasi alam naman nila pagka inireklamo yan, magtatagal eh. Ako may tanong lang ha. Tanong ko lang kasi meron dito tanong ko lang to kay Garcia. Huwag mo ako ipakulong ha kasi ganyan nangyari. Yung huling namin dito, kasamahan namin na si Ka Eric, nagtanong lang, pinako-contempt nyo. Diba? Tanong lang to, Garcia. Kasi may nababasa ako rito, pinadidisbar ka raw. Kasi nagpapabayad ka raw ng 300 million. Nako. Totoo ba to, Garcia? Para ipanalo mo? Umano na 300 million kapalit ang pagkapanalo. Pwede isi-send ko sa iyo to kung gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Hindi ko pwede banggitin kung saan ko nakuha to kasi sa kabila ito eh. Pero pwede kong i-send sa iyo kung gusto mo. Pasabi ka lang. Kontakin mo ako dito sa SMN. Pwede kita interviewin. 300 million kapalit ng pagkapanalo. Di umano. Kinakasuhan ka ni ano ba to? Si Pisaras? Saras. Nagutom tuloy ako. Bigla ako sige, 300 million. Kapalit pagkapanalo, ha? Grabe Isipin mo, kung 300 million at may katotohanan itong sinasabi, malaki to partner, 300 million. Kapalit pagkapanalo. Grabe. Magkano kaya yung talo na, ipapanalo mo? Baka mas malaki pa. Naku, kung may katotohanan itong 300, malabo namang hindi totoo yun. Kasi hindi naman magsasalita yung mga yan kung wala silang Nagtatanong lang tayo. Tatanungin kita. Totoo ba ito, Garcia? At tanungin ko na rin yung taong bayan. Kayong mga nanonood dito. Kung totoo ito at 300 ang hinihingi, magkano kayang hinihingi? Magkano kayang makukuha nito? Kung totoo, kay Abante. Or siguro sa boss niya. Kasi alam mo, may pakinabang to si Abante para Kasi ito sa mga quadcom, talagang ito nagpapaiyak ng babae ito. Oo nga. So talagang tagatahol ito si Abante. Tagatahol talaga ito ni Tamba. Ni Tamba. So napaka-importante ito kay Tamba. Siguro akala niya paggagana yung ito sa impeachment, no? Kasi matindi yung tinayong team ni BP Sara, mga dekalidad na abogado. Baka akala niya magagamit niya to si Abante sa impeachment, no? Wala yan kasi magaling niya lang yung mga tuwiran sa Quadcom kasi teritoryo nila. Pero pagka meron kasi sa Quadcom, siya abogado, siya na rin ang judge, siya na rin ang tagapagpakulong. Sila lahat eh. Siya na lahat. Pero pag dito may judges, mga senador, ay hindi kayang bayaran ni Tamba yun. Iba isip nun. Hindi pwedeng yung asta nito ni Abante. Hindi uubra yung asta nito sa Abante sa mga dekalidad na abogado, lalo't patas ang judges. Palagay ko lang magmumukha tong itong matanda na ito, magmumukha tong bata. Tsaka alam mo partner dyan magpapaiyak siya ng babae tapos pagkatapos nung Quadcom hearing, maglalapitan niya tapos magsusorry. Anong klase ka? Bakit mo pa unang-una? Hindi kasi natakot siya noon. Talo na eh. Alam niyang matatalo siya. Tsaka parang alam ng taong, kaya natalo to eh. Kasi kitang-kita ng taong bayan kung paano siya gumalaw sa Quadcom. Sigaw lang siya ng sigaw. Alam mo yan, ganun lang siya ng ganun. Tapos, after nun, ang gusto niya lang palang mangyari, magsorry ka. Pag nagsorry ka, hindi kita ikukontempt. Ano to? Power trip, no? Ginagamit mo lang yung kapangyarihan mo dyan
para lang gusto mo lang makarinig ng sorry. Eh nung hindi siya umubra doon kay Joey. 'Di ba? Tapos lumapit. Bigla siya pa mismo lumapit doon. Tapos may pag-usap siya. Kasi manghihingi ka ng sorry. Nag-sorry lang yan kasi babae. Dahil ang optics nun, lalaki ka, tapos nagpapaiyak ka ng babae. So, siyempre, magsusorry ka dyan. Eh, kung ang gumawa nung si Boss Dada, si Banat Bay, magsusorry kaya yan? I don't think so. Hindi yan. Siyempre, iba lang ang dating kasi babae. So, kailangan But anyway, natin yung ilabas. Ito naman is obviously, public knowledge naman to that importante kay Tamba itong mga to. Sa katunayan, yung anak nga niya na-discovery. Na-discovery lang ni Tamba yan, ginawa ng spokesperson ng kamera. Saan lang niya na-discovery yan? Di ba, sumigaw-sigaw lang yan dahil binanatan yan si Sarah dahil galit na galit. Di ba, pinakita niya, nandidila yung tatay niya, yung picture. Di nagalit itong si Princess. Abay, galit, di kinuha. Ganyan po ka-importante ang abante kay Tamba. So, ano to? Doon lang tayo sa patas, Garcia. Bakit si Erwin Tulfo na may problema sa citizenship, nga kayo? Etong dito kay nag-decide kayo agad. Sa atin naman patas lang eh. Diba? Hindi naman tayo, halimbawa, ito nga, lagi kong binabanggit to sa vlog ko eh. Halimbawa, galit ako sa adik. Dapat pantayan tingin mo, maka-Duterte, makapula, makadilaw, pag galit ka sa adik. Kaya nga, nag-call out tayo ng drug test. Di ba, nagpa-drug test sila Pulong. Even yung mga kasamahan natin dito sa SMNI na yung Ipanaw, nagpa-drug test sila. Maraming nagpa-drug test. Ibig sabihin, pantay. Bakit ang higpit nyo sa mga kandidatong alam nyo may malapit sa Duterte? Or meron kayong gustong ipanalo? Isip-isipin nyo yan. Alam mo, mga kababayan ko, dapat mag-ingay tayo dito eh. Etong ginawa kay Abante, ito ilantarang pambababoy. Huwag tayong tumahimik dito. Diba? Karapatan natin. Ako hindi tayo nagtatawag ng gulo. Nagtatawag tayo ng isang legal na pamamaraan. Questionin natin. Ang COMELEC maging patas. Kasi dapat ang COMELEC walang kinikilingan. Dapat yan patas yan.